Good morning guys! For today's video, magdadrive tayo papuntang airport. Is early in the morning, about 5 o'clock here. May araw na kunti pero malamig kasi winter. Yung mga daanan natin may mga yellow, mga ice ba? May mga ice siya, tapos dandahan lang kaming nag-drive dahil aga pa naman at walang traffic. So, kahapon nagpunta ako sa London. Hindi ko na napakita yung ginagawa kong pagpapak, how to pack my baggage dahil sobrang busy ng lola nyo kasi noong isang araw may pasok pa ako, kahapon may pasok din half day. Pagkatapos ko ng pasok, diretso akong punta sa London dahil magpapadala ako ng pera bago ako alis. Nakagawaan ko na kasi niyon mga guys na magpapadala ng pera bago ako uwi ng Pilipinas kasi never used to have money in my pocket while I'm going home, while I'm going to the Philippines. So nagpunta ako kasi mas gusto kong magpunta doon, kasunhan yung ipadala kong pera para pag mag-transfer ako, hindi ako masisita kung magkano yung pera na napadala ko ng Pilipinas. Nandito na tayo sa airport ngayon, kabababa ko lang. Ayan, magkukuha ako ng trolley para sa aking bagahe at sobrang lamig. Yung paa ko, grabe, parang may yelo talaga kasi yung sapatos na suot ko is lang siya, light. Mga besh, nakapag-check-in na ang lola ninyo. Ngayon, nakaupo na ako habang hinihintay ko yung gate number na sa Gatwick Airport pala ako ngayon. Tapos medyo nagutom na ako. Yung pag-check-in ko kasi pinag-drop off ko na lang yung baggage ko dahil nag-check-in ako online. Kasi pag nagta-travel talaga ako since napaka high technology na ngayon. So, every time mag-travel ako is i-check-in ko yan online. Tapos, i-drop off ko na lang yung bag ko para mas madali kaysa magpila ka pa na ang haba ng pila. So, ang gagawin ko ngayon is sobrang bigat kasi yung nasa backpack ko dahil dyan ko nilagay yung mga camera ko, yung laptop ko, lahat ng mga personal belonging ko talaga dyan ko nilagay. Babawasan ko siya kasi sobrang bigat. Ilagay ko siya sa hand carry. Siguro ang laman ng hand carry ko mga 10 kilo. Ang allowed lang naman is 7 kilo. Kaya binawas ko yung iba. Nilagay ko sa backpack ko kasi hindi naman nila sisitahin yan. Kaya ngayon, nang nasa loob na ako ng airport, para-paraan lang tayo mga guys, ililipat naman natin sa isang bag. Dahil sa sobrang lamig, naglagay ako ng lip balm. Yan talagang ginagamit ko pag winter time. Yung Vaseline kasi sobrang dry ng lips ko. Tapos, yung check-in bag ko, na-check-in ko na siya. Pero yung hand carry bag is luggage bag pala. Inano ko siya, kinuha ko doon sa kabilang room kasi x-ray ang bag ko dahil may nakikita silang parang dark daw. Kasi pag umuwi ako, nagdadala ko ng mga alahas. Minsan, marami yung dinadala ko, yung mga malalaki. Kasi, alam na pag wala tayong pera, edi pwedeng isangla pag naubusan ng pera, di ba? So, yan, yung lip balm na ginagamit ko, yan lang siya ordinary, yung everyday use ko. Hindi yan siya sapat sa lips pag winter time. So, yung hand carry luggage ko is okay naman. Tapos, kaya lang, napunta ako sa isang kwarto para chinek yung bagahe ko kung anong laman. Nakita nila pala doon. Iniisa-isa yung tinignan yung alahas ko. Sabi pa ng custom na nag-check, ang gaganda na ng mga alahas ko. Sabi ko, oo, mga nasira na nga yan, may mga putol. Kaya doon ko na sa Pilipinas paayos kasi dito sobrang mahal and I cannot afford. Ayan, yung natapos ko na yung ligpitin yung lagay sa hand carry, yung sa cabin na bag, yung manhole cover natin, lagi kong nagdadala niyan kasi
hindi ko alam kung kailan ako madatnan, at tapos pag nadatnan ako, minsan kasi sa isang buwan 2 beses ako madatnan, at para akong naku po, mahimatay, sobrang lakas, kaya kahit saan ako magpunta may dala-dala talaga ako just in case na magkaroon ako ng dalaw. Ayan, yung laptop ko, yung camera ko, inilagay ko na sa cabin bag ko. So magaan na yung backpack ko kasi masakit din sa likod pag sobrang bigat ang backpack. Pagkatapos ko ngayong mag-impake dito, buti na lang di pa masyadong maraming tao kasi sobrang aga. Yung mga personal talagang bilungin ko is yung mga importante dyan talaga sa backpack. Kasi nagbabackpack ako pag hand carry, mas safe kasi siya pag nagbackpack ka kasi malalim siya, at saka may zipper pa, at saka may pocket pa inside na may zipper. Pagkatapos ko nito ngayon, maghahanap ako ng restaurant for my breakfast. Maaga pa naman yung ko. Dating ko dito, may time pa akong kakain ng breakfast. Alam nyo, pag ako'y umaalis, ang dami ko talagang abubot, yung nakalagay, anong tawag nito, porch talaga siya. Pinagsegregate ko para hindi ako mahirapan hanap kung nasaan na yun. Tapos na tayong nag-arrange sa ating mga dalahin, ay ako'y maghahanap ng makakainan dahil sobrang gutom na. Yung jacket ko talaga, dalawa yung jacket ko, pero hindi ko na sinuot kasi okay na din tong nasa loob na ako ng kasya pa na sa airport, kasya pa naman yan itong cabins bag ko talaga is matagal na kaming nagsasama nito. Napaka light niya, napaka handy, kaya pa sa lahat paborito ko siya talaga laging ginagamit ko. Tapos yung mga kinang sa bahay, dinadala ko. Yung key sa kondo, dinadala ko din kasi syempre, alam na pag wala tayong di tayo makapasok, di ba? Yun, ang tagal kong natapos, as in. Sige day, ipasok pag yun hagtaman day para dili masita day. Pinailalim ko, nilagay ko kasi sa ilalim yung yung mga importanteng bagay na hindi madaling madukot kasi hindi natin alam di ba? Pag nasa tayo, pag nasa eroplano tapos nagtutwele tayo, yung kasamahan natin, di ba? Kasi ako pag ganyan, hindi ko nilalagay sa cabin talaga. Ang nilalagay ko lang yung cabin bag, pero yung backpack ko talaga hindi ko siya nilalagay sa may paahan ko lang siya ilagay sa. Tapos dala-dala naman tayo ng mask. Ang dami kong dala ng mask kahit wala ng mask kasi hindi natin alam pagdating sa Pilipinas magmamask tayo, at saka di ba itong uwi ko dahil magpapa-opera ako, kaya be ready ang lula niyo talaga, alert. Ayan, magsusuklay tayo sa buhok kahit papano makapagsuklay naman. Ang haba na kasi ng buhok ko, papagupitan ko to pagdating doon. Dito kasi sobrang mahal kaya hindi ako nagpapagupit. Nakahanap na tayo ng restaurant at ang pinili kong breakfast is full English breakfast. May isang sausage, hash brown, egg, bacon, at saka baked beans and toast. Mahilig kasi ako sa baked beans. Paborito ko yan kasi good, very good on fiber. And also, nag-order ako ng orange juice. Ito, ang nabayad ko nito is about 13 pounds. Mga 13 pounds, nearly 1,000 pesos ang nabayad ko nito. Sa peso siya pero 13 pounds siya sa English money. Kaya kainan na tayo guys habang may oras pa. My breakfast now. I'm thirsty and hungry. Gutom na ang lola ninyo.
Basically, before yung breakfast, 7 pound lang. 7 pound 99. Traditional breakfast. Ngayon is, ano na, 12 pounds. With the drinks, 15 pounds. Oh my goodness. 1,000 pesos for this breakfast. Hirap. Hirap maging matagal matanggal ko. Okay. Sakit ng kamay ko kasi yung kuko ko dito ba, kasi sinigligit ko yung mga case, tapos ito yung inano ko, yung kuko. Kalimutan ko sabihin brown bread kasi I would prefer brown bread, so I have no choice na dito na. Ang hirap pag malipasan dahil ng gutom. Kahapon din, I'm having my breakfast late. Diri ang mga tao magamit na sila o kutsara kung may soup and pudding. They use tinidor dyan. Hindi ako magpupi kasi kahapon alas 4 yata nagpupi kami ni Carmen, tapos hindi ako nakatulog. Madaling araw na ako natulog, alas 3. Nagising alas 7 yata. Problema lang pag lagi ka umiinom ng tubig, lagi ka umiihi. I only had 1 cup of hot water this morning, warm water, before I leave the house. On board na tayo guys, nandito na tayo sa loob ng airplano. Tapos ang laki pala nitong Qatar Airlines. First time kong nag-Qatar Airlines at mag-stop over ako sa Qatar for 2 hours. And pagdating doon, magka-catch up na naman ako ng isang eroplano papuntang Cebu. Huwag nyo na lang pansinin yung lips ko guys, kasi ganyan ako minsan pag may yung winter ba, sa sobrang lamig. Parang hindi naman siya flu, pero ganun talaga siya. Magkaganyan talaga ako basta sobrang lamig talaga. Yung skin ko magre-react. Hindi ko na talaga makuhang mag-video noong pagdating ko kasi gabi na akong dumating. Ang tagal pa naman sa immigration. Tapos gutom na ako, so wala akong time na makapag-video. Ito kinabukasan ito, first thing in the next morning talaga, every time uwi ako ng Pilipinas is
magano talaga ako pupunta sa bangko kasi kailangan kong i-update yung bank account ko at saka hindi ko alam yung PIN code ng bank account ko. Kaya yan lagi ginagawa ko pag umuwi ako. Today is Sunday. I'll get up early because I'm going to church Santo Niño. Then right after, I will meet with my friend. Then punta din ako sa dito, Simala. Mamaya pagkatapos sa Santo Niño Church. Recently, hindi ako nakapag-vlog dahil sobrang pagod ko nung papunta ako dito galing ng London. As in, sobrang pagod talaga ni lola ninyo. So, hindi ako nakapag-vlog, nag-relax ako. Ngayon, hindi ko palampasin moment na to na magkikita kami ng kaibigan ko. I-vlog ko talaga to. So, punta tayo ngayon sa city. Actually, nandito pa ako sa hotel kasi bakit ako nandito? Dahil hindi ko pala nasabi sa inyo yung bakit ang rason kung bakit ako umuwi bigla dito sa Pilipinas. Sabihin ko sa inyo mamaya. Kaya ako umuwi dahil magpapagamot ako. Actually, matagal na to. Alam kong yung fibroid na to, nasa waiting list na ako for surgery namin. Kaya lang hindi ako makapaghintay kasi hindi ko alam kung hanggang kailan ako sa waiting list. Wala pa talagang schedule. At saka para na akong madidepress sa kakaisip. Wala akong peace of mind. Kasi malaki na to is 7.6. Pero, nag-scan ako ulit nung the other day. Ano na siya? 9.6 na talaga. Tapos may mga baby pa na tumutubo. Nag-grow siya. So, yun ang dahilan kung bakit ako umuwi dito sa Pilipinas. Para lang magpapasurgery. So far, natapos ko na lahat yung requirements for clearance for admitted the hospital ba. Ang result na lang ng today ko scan sa heart is antayin ko lang hanggang bukas. Pag nakuha ko yun, punta ko ulit sa cardiology ko para ipabasa ko lahat ng result. Pagkatapos pabasa ko lahat ng result sa iti-text ko yung doktor ko na iti-text ko yung gynae ko tapos na baka Tuesday. Kasi yung yung clinic hour niya is Wednesday lang. Baka Tuesday, kita niya ako para ma-proceed na to, mag-discuss na kami to surgery. Pero before that, mag-swab test daw. Sabi ko sa doktor ko na may naman ako, may swabbing test naman, kung pwede yun ba gamitin. Sabi niya hindi pwede kasi kailangan documented yung result. So baka i-refer daw niya ako sa DOH. Sabi niya i-refer kita sa DOH kasi mura lang doon. Yun sabi niya sa akin. So ngayon punta na tayo sa simbahan. Baka malate ako ng ilang minuto ngayon pero magta-taxi lang naman ako. Mag-taxi lang ako para madali at saka takot din ako maglakad. Sa bagay maliwanag na. Takot akong maglakad na mag-isa. Nakakatakot. Ito yung aura natin. Pero tatanggalin ko tong cardigan later kasi mainit. Na tayo.
Nag-attend ako ng Mass sa Santo Niño. Ah, nakasanayan ko na kasi yan every time na uuwi ako ng Pilipinas, the second day or third day talaga. At may time pa din ako on the first day kung maaga akong darating sa Pilipinas, talagang nagsisimba ako sa Santo Niño or nanagot ba. Tapos ayan, naghintay alas 6 in the morning na yan. Katapos nito ay magproproceed na ako sa bus terminal. It's been an ages na hindi ako nakapunta at nakasakay ng bus, and it's totally changed. You have to buy a ticket first before you get into the bus. So, I don't know where I'm doing. Where is the exit? Pumoy daw. Oh my God. 30 minutes. Ing ani na din kung ulit taon. Toledo niya magbus. Tapos magbus. Before used to be that you just get in the bus and then you just pay for the conductor. And now we have to go to the entrance and then we paid for the ticket and then validate the ticket right after, and they're telling you which bus you're gonna get in. So I don't know. It's really new thing for me, really. Let's see how it goes. Time check is 7:45 now. I don't know if I can make it about before 9 over there. So she will be waiting for me. I told her na hintayin mo na lang ako. In fairness, it's a good system because there's no money involved to the conductor. So safe. Parang safe na. Parang ginagaya na din nila sa ibang bansa. So, kababa lang natin ng bus at ako ipapunta na sa mall, which is nasaan yung kaibigan kong naghihintay. She is my long lost friend na over 20 years na hindi kami nagkikita. Oh my God, girl, anong nangyari sa buhok mo? Parang nasa North Pole yata yung buhok mo, girl. Nako po, nagmamas kasi ako dahil ayaw kong, siyempre meron pa din naman tong si Copida, saka undergo surgery ako. Ayaw kong magkaraning trouble kasi yung limited lang yung time ko dito sa Pilipinas ang pagstay ko, kaya para safe na lang magmamas na lang tayo. Ito yung karsada papunta sa mall. Sana mai-surprise ko yung kaibigan ko. For pila ka years nang wata magkita? 15? Sobra no? Sobra. My long lost friend, then lumanam siya kaon, ako na lang mukaon, kaya di naman siya mukaon, pero nag-order mi halo-halo. Then right after mo, ato mi si Mala. It's been an ages we didn't see each other. Sakay mi bus. Only in the Philippines. Sakay mi bus. Now we take a bus going to the church, and I'm going to show you. Only in the Philippines. Dapat sana maipakita ko sa inyo yung bus ba. Kasi yung my driver talagang sira na talaga siya. Kasi ganyan talaga dito sa Pilipinas, pag kahit magamit pa, basta gagamitin. Kaya prone on accident kasi yung very poor maintenance yung mga sasakyan. Kaya lang ayaw kong i-discriminate yun. Maraming makakita na Pilipino pa naman ako. So, di ko na ginawang pinakita sa inyo. Pinutol ko na lang yung video. Ngayon, nandito na kami sa Simala. Naglalakad na kami. Papunta na kami doon sa taas. At bawal palang makashort na magpunta doon. Yung kaibigan ko ay manghiram na lang siya ng malong. Ngayon, nag-rent siya ng malong. Ay, may ano pala dito. Tawag dito pwede pala mag-rent ng malong na 10 pesos lang. Tapos, ibabalik pagkatapos na namin, ibabalik namin doon sa may-ari. Yan sa may main gate. Ngayon, paakyat na kami doon sa simbahan. Nakasanayan ko nang pupunta talaga dito every time na ako uwi. This is our vlog for today. Thank you for watching.